Hey guys, ito na naman si Dusty Electrician. At ngayon ay hindi electrical ng bahay ang tinitira natin. Etong service natin ngayon ay medyo inaayos-ayos natin ang mga wiring. So ito yung nakaraan, kakatapos na natin i-rewire itong car steering natin na mali ang pagkaka-wiring na nilagyan ng kill switch dito. Ngayon ang tinitira naman natin is itong naputol na lever ng wiper. Flex naman natin ang ating Momo na extender ng steering at ang ating original na Momo steering wheel from Italy, made in Italy yan. Ayan. So ang gagawin natin is, nga pala dito is ito yung naputol. Ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng tornilyo yan dito. Ayan, nagbubutasan natin ng bagya, tapos babaon na itong screw, tsaka ngayon puputulin yung ulo para ito naman ang babaon dun sa natitirang thread. So okay, umpisa natin. Sayang sasabit natin yung butas kasi papalaman natin ng super glue yan para magtapat sila, kasi pagka tinarad mo yan dito baka hindi magtapat yung higpit sa pwesto ng lever. Okay, yung lalim is halos parehas na dito. Ayan, tumagos. Okay, napak yan. So yan, putuloy na sa ulo. Yan, kailangan natin ng extra plaques. May bolt cutter ka, pwede rin. Gusto kahit ang tumutulog na rin. Ito naman kasi ay wood screw lang. Support lang naman ito. Hindi ito ang pinaka niya. Medyo tricky putulin ito. Kailangan maingat kasi baka masira ako lalo yung lever. Okay, ito na. Tanggal na ulo. Ayan ay super glue. Nasunod ito natin super glue. Okay, super glue. Kasi natin yung tapat naman kung kaya naman thread. So ayan, nakatag na siya. Ayan. So ngayon is susunod naman ito, bigyan natin super glue. Ingatan natin huwag tayo matakaan kasi nakakaluto ng tela yan kung matakaan ito sa head. May super glue na nakasunog ng tela. Kung meron kayong epoxy steel, mas mainam kasi yung epoxy steel base naubos na. Pero ito naman kahit super glue, hindi na kayang sirain dito. Hindi naman dito kung sakaling hindi mag-abot. Okay. Kapag kasi epoxy steel ang dyan, matutulog siya dito na meron lalabas sa gilid. Yung super glue kasi fix lang siya ng dating grip na epoxy steel. Ang purpose na yung pamili natin is pinakapatigas niya kasi pag lalagyan mo lang yan ng super glue sa dugtong pagkat mo yan, mga 10 tabig mo lang dyan, lalo ito dahil ito yung mechanical lang wiper nito, hindi lang siya automatic. Gagawin siya wiper nito pagka humihina ang ulan, papatibuhin ka ng wiper. Ayun, natulog pa sa ilalim bago tumulo, dito pa natin sa ilagyan na style na yun, siguradong maratag yan. Ito lang sira-sira na yun. Hindi na lang kung talaga mabasag na ito. Yung pinakapit ang tumulong natin, doon ang sigurado, sira na yan. Pero may solution pa tayo. Okay, isa na ito. Meron tayong electrical tape tayo dito dahil electrician tayo, hindi tayo nakawala mo. Importante yan dahil pang araw-araw ng electrical. Nakakalaban
bago bubukas nyo, kailangan may kakabit na. Wait lang. Kailangan yun. Nagulutan nyo na. Para magkakulay eh. May ng epoxy dati. Bibitaw at bibitaw din talaga kasi yung epoxy niyan. Hindi naman kasi ang purpose kasi niyan is pangkapal sa mga butas. Lalo sa metal na may butas. Cylinder head ganun. Cylinder head, valve cover. Hindi sa ganitong mga putol. Hindi effective yan. Sandali lang talaga tanggal yan. Super glue, mas mainam tayo kasi epoxy is kailangan gamitin mo. Saglit lang epoxy skills natin yan kasi ang purpose yan. Para din siyang body pillar. Hindi ko yung mouse na magdugtong yan kasi huwag sa wala halos kapit dahil pagka ang pagdugtong may flat pa surface na sarado is hindi siya magkakaroon siya ng paikot na rin yan. Naiikutan mo ng epoxy para mas matakal. Ito, gamitan lang natin para maging kaulay na. Mamaya, titrahan pa natin yan. Tapos, dahil ito yung electrical tape ay hindi naman ito fix na tape. Kumbaga, matagal nito, dahan-dahan uusod dyan. Nato nang discard natin dyan. Lagyan mo na super glue. Para lang hindi siya bumitaw sa pagkakapwesto niya. Piece of cake. Diba? Piece of cake. Ang sabat na super glue. Okay. Piece of cake. So yung mga ganitong kailangan mag-fix ng ganyan is yan ang mga kailangan tools. Kailangan mo ng impact. Kailangan mo ng impact driver, impact baby. Kailangan mo ng 9-inch na pliers at super glue. At isang tornilyo. Yan. Bigyan mo na ng impact driver, impact brain, tapos pliers, super glue, isang tornilyo para makalitan mo. Para marker mo. Diba? So itong video ito is tumagal ng 10 minutes. 10 minutes na pa yan. One more night. Oh, marita. Dating pinagawa ng nag-modify sa electrician ito. Ngayon lang inaayos na rin dito. Pero ito nag-iwan ng nag-tap dito. Maluwag ang pagkakatape. Tape ulit natin. Stay with me one more day if you get through. One more night if you get through. Day pala yung una tapos sunod night. Laki naman ang wiring ko. No, stay with me one more day if you get through. Don't you know? Stay with me one more day if you get through. Balik naman yan, yan. Ang tatandog pa. Stay with me one more day if we get through. One more night if we get through. One more night. Sa mga hindi nakakalam kung ano ba ang automatic wire splitter, ito siya. So, kapag natin paano siya namagana, yun mo lang yung wire mo dyan, pigayin mo, diba? Wala, bala ka na yung wire mo. Ganun, kadali. So, hindi ibig sabihin na gumagamit mga gamit na ganyan ay dapat ganun ang legit na nag-electrical sa mga ganitong sakyan. Kasi kahit naman mga simple tools lang ang gamit mo dyan, basta alam mo ginagawa mo, pwede rin naman. Nala kasi, ang pinagkaiba nung meron ganitong tools ay mas efficient ka nakagawa. Mas matatapos na mabilis. Ito nga pala ako nag-joint ng wire, hindi ako nag-joint ng pa-splice kasi magkaiba ang sinatawag na dugtong sa nag-splice ng wire. Kadalas nakita ko mga dugtong ng wire sa ganito is yung parang nakakita ko sa inyo, mga ginagawang dugtong ng iba. So doon ay mali yung ganun kasi hindi maganda ang pagkaka-mature nila. Ito kasi ayan, vantage yung ganyan. Tsaka patakin mo yan, hinihigpit palalo yan pag ginatang mo ng mas masa na malibang na mapupulta. Yan, tapos tatapan mo yung ganitong tape. Yan. Yan, so yung mga gumagawa dapat nito, dapat alam nyo kung paano magdugtong ng wire, hindi i-splice ang dugtong ng wire, kundi pinagdudugtong talaga mismo. So ano ba yung splice na wire? Pinagkaiba niya sa pagdudugtong ng wire. So ayan ang dugtong. Yan ang pinagdugtong ng wire. Yan, kapantay ko lang sa ito para halos dito sa mga basa. May kapag din nga pala ito, sa wire splitter natin. So ang pinag-splice na wire is ganito. Ganito ang ginagawang dugtong ng iba. Babalakan dyan. Babalakan dito sa kabilang wire. Tapos,
ganun, puplupot naman yan. Sa ganito kasi, yung pag-i-splice na ganito, ang tawag dito, rat tail splicing or yung ano pang ibang tawag sa ibang bansa. Basta yan, ganyan ang splice. Hindi dugtong yun ng wire, splice ang tawag dyan. Ganito ang dugtong ng wire. Yan. Malinis. Tapos dalawa tayong parang pinaka-washer, may papaikot sa tornilyo. So dating gawa, mano-mano lang din, bibilad mo ganyan, tsaka mo ipapasok sa tornilyo, tsaka mo ipitan dito sa kabilang dulo niya, malupot na ganito. Ito yung tornilyo na paglalagyan yan. So sapat na agad, no? Dahil narito naman siya. Yan. So ayun. Kung nakikita niyan, nakapakat na yung tornilyo na yan dyan, yung wire na yan dyan sa tornilyo. Yan ang simpleng proseso. So ito, ang difference natin dito is medyo tagilid yung steering niya. Yan ang problema, hindi nagkakapatak ang butas. Talagang tagilid siya, para siyang nakalikot kapag nagtapat sa butas. Hindi naman tayo pwede magbutas ng panibago. Papangit. Ang gusto kong gawin naman dito, subukin itong pinakaulo niya. Para yung spline ang ma-adjust. So try natin pilitin ito at kung mauhugot natin ito. Okay, ngayon parang safe, kailangan ng ratchet. Small na extender at ang ratcheting na sa right. Medyo may piliti pala siya. Dapat yung pamitin tayo kasi kukuha tayo ng steering. Yung pangtukod. Pangtukod natin, pangtukod. Tutukuran dito. Kailangan natin ng pangtukod. So nakaka-19 minutes na tayo, hindi nakasama sa video natin itong steering. Tumayin natin ito, gagawa natin ng paraan kung paano. Para tumayin natin yung diferensya. Hindi tayo, kasi hindi patuloy yung video. So ito, ang diferensya kasi is dapat ang steering ko ay diretsong ganito. Kasi pag nakadiretso ang gulong yan, kaso yung tumilyohan ng steering, medyo nakapalim siyang ganito. So ang ginagawa dito, ina-adjust sa pag-adjust ng camber alignment. Kaso, naka-camber naman to, wala namang liko ang steering nito, walang problema. Kaya, kaysa pumunta pa tayo ng camber alignment, pwede namang dito natin sa steering i-adjust to. Kaso, masyado malayo ang pagitan. Kaya mukhang mag-ano tayo ng spline dito. Dito natin sa gitna yung i-adjust, kung ma-adjust siya sa gitna. So, yun na muna. Gagawa natin ng paraan to. Mahaba masyado yung video. 20